Marahil ilan sa inyo ay sasang-ayon kapag sinabi ko na ang pagiging judgmental ay sign ng immaturity. And that habang tumatanda tayo na judgmental nung bata ay nagsasawa na tayo maging judgmental kapag tayo ay naging mature na. Kung bakit ba kasi iba-iba ang mga tao, ano? Yung ibang tao akala nila tama yung kanilang ginagawa, okay lang yung kanilang ginagawa samantalang sa tingin ng iba ay mali. Anyway mga kahugot at kaabang, kakwento, wala sa edad ang pagpa-follow sa ating Facebook page. Kaya paki-follow na at pakinggan na itong tampok nating kwento ngayon. Kwento ng kaabang nating si Shera. Hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bonos, love to kaabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, 8 fun facts about me. Number 1, isinilang ako sa bundok na nasasakupan ng Mandela Quirino at ang pangalan ng bundok na yon ay ipinangalan sa akin ng lolo ko. Number 2, first kiss ko ay first degree cousin ko. Number 3, tomboy ang nanay ko pero makajos. Number 4, mayroon akong 5 best friends, 4 na bakla, 1 babaeng bakla. Number 5, college, nagkaroon ako ng tattoo sa likod ko na mukhang burat. Sabi ko butterfly, inuna yung katawan then yung 2 pakpak sa ibaba. Ewan ko kung bakit pabilog, nagmukha tuloy itlog. Pinabura ko din after several weeks. Number 6, 37 years old na ako nung makasama ko ang tatay ko. Number 7, 2 babaeng Chinese ang nagturo sa akin na mangarap. Ang pangarap na ito ay natupad ko. And number 8, up to this day, naka 16 boyfriends na ako pero 2 beses lang ako nagmahal. Yung una at yung ika-13. My first name is Shera. First sabi ko kasi 2 pangalan ko pero mas kilala ako sa pangalan ko Shera. Bagay nga daw sa akin kasi Shera ulo ako. The truth is, Shera ang first name ko from Shera Madre. Tubong Mandela Quirino ang mama ko. Siya ay anak mahirap. At isa ngang tomboy pero napagsamantalahan ng barkada. Nung magbuntis, nagtago sa bundok. Well, may bahay si lolo sa bundok. Paanan lang actually ng Sierra Madre. Doon kasi siya nagtatanim at marami pang ibang bagay doon na pwedeng kunin at ibenta naman ni lola sa palengke. 17 lang si mama nung isilang niya ako. Then dumating daw ang bunsong kapatid ni lolo na isang discreet gay o baklang hindi ladlad. Siya si Tito Cheng, galing abroad at piniling magnegosyo sa Bulacan. Kinuha niya kami ni Mama. Pinag-aral niya si Mama ng 2-year course upang makatulong sa business ni Tito Cheng na Glass and Aluminum Works. Partner actually ni Tito Cheng sa negosyo ang partner din niya sa love life noon na si Tito Mark. Tito lang ang tawag ko kay Tito Cheng pero ang totoo ay lolo ko siya kasi kapatid siya ni Lolo Waweng. Kaso ayaw patawag ni Tito Cheng ng lolo kasi hindi pa raw siya matanda. Tomboy-tomboyan din ako habang lumalaki. Parang nagaya ko lang si Mama. Marami noon ang nagsasabi na huwag ako mag-tomboy dahil maganda daw ako. Hindi ko naman naiintindihan talaga noon kung paano maging tomboy kasi puro lang ako laro. Larong panlalaki mostly. Nagbabasketball ako kahit mahaba ang buhok ko at pangbabae ang damit. Ayaw din actually ni Mama na maging tomboy ako, pero masyado lang niya akong mahal kaya hindi niya kinokontra ang paglalaro ko ng mga larong panlalaki.
Noong mga panahong yun ay uso pa ang VHS tape na nirerentahan kung gusto mong manood ng pelikula, pero si Mama, dahil nakakaluwag-luwag na noon at siyang mahilig talagang manood, ay may koleksyon siya ng mga paborito niyang pelikula. Isa sa koleksyon niya ang naging paborito ko sa aking murang edad, yung The Armed Police Woman, isang Hong Kong Chinese movie. Dalawang babaeng pulis ang bida. Noon ko nahabi ang pangarap kong balang araw ay maging magaling din akong police woman. Pero nung second year high school na ako, katumbas ng grade 8 ngayon, na-confirm ko na babae talaga ako kasi may isang lalaking lagi kong naiisip. Yung bigla na lang pumapasok sa isip ko tapos parang nagpapangiti lagi sa akin kapag nai-imagine ko ang mukha niya. Siya yon, si Iron, ang aking first love. Ganito ang physical description ni Iron noon. Maputi, neat sa pananamit, medyo kulot ang buhok, maganda ang mga mata, mahaba ang mga pilikmata, pinkish ang lips at may sungki ang ngipin. Mula nung matuto akong magka-crush, Kuya Bono, ay hindi ko naiintindihan kung bakit cute para sa akin ang sungki, ang ngipin. Pero bago ako na in love kay Iron ay nagka-crush na din ako sa isang boy na may sungki ang ngipin. Siya ay taga Mandela Quirino, birthplace namin ni Mama at Tito Cheng. Mula nung tumira na kami sa Bulacan, sobrang dalang kong makauwi. Si Mama naman, napilitan lang umuwi nung pumanaw na si Lolo Waweng nung college na ako. Pero si Tito Cheng, madalas siyang umuwi. Usually tuwing anihan dahil may mga bukid pa siya na pinapasaka doon. Magsa-second year high school na ako nung umuwi si Tito Cheng ng Mandela dahil kasal ng pamangkin niya. Isinama niya ako, Kuya Bono. Ipinakilala ako ni Tito Cheng sa mga kamag-anak namin na ka-age ko ng mga babae pero hindi sila ang naging barkada ko kundi sina Ricky at Eddie na mga bading. Pareho na silang incoming third year high school noon while ako ay magse-second year high school pa lang. Kahit sa Bulacan, mga bading din ang mga friends ko. Madali kasi silang i-approach at masaya silang kasama. Sa mga Becky, hindi mo na kailangan mag-adjust kahit bago mo lang silang kakilala. Pwede mo agad ipakita kung ano ka talaga, while kung sa mga babae, makikiramdam ka pa. At may tendency na iiwasan ka din nila bigla kapag hindi nila bet ang ugali mo. That night sa kasalan, panay ang tingin ni na Ricky at Eddie kina Carlo at Simeon. Si Simeon ay taga roon lang pero si Carlo ay taga kabilang barangay. Then, kasama ko sina Eddie at Ricky sa harap ng isang sari-sari store nung dumaan ang kuya ni Ricky at sinabi nitong umuwi muna si Ricky sandali dahil may iuutos ang nanay nila. Sinamahan namin si Ricky. Then may mga boys na bumuntot sa amin. Kinilig lalo ang dalawang bading noong malaman nilang grupo ni Carlo at Simeon ang mga nakabuntot sa amin. May isang punong kahoy doon na kinatatakutan nila kapag gabi. Noong matapat kami sa punong yon ay kumapit sa braso ko si Eddie, then biglang tumili si Ricky sabay takbo. Tumakbo na din ang mga boys sa likod namin. Nakitakbo na lang din ako syempre. Wala kasi mga bahay sa bahaging yun ng kalsada at nalaman ko na lang nung nasa harap na kami ng bahay ni Ricky na ang malaking puno daw ng bignay na yon ay pinamamahayan ng kapre, di umano. Matapos gawin ni Ricky ang inutos sa kanya ng nanay niya, nagpa siya na kaming bumalik sa kasalan. Pero that moment ay dikit-dikit na kaming lahat. Pati mga boys ay kakumpol namin habang naglalakad. At muling naghahandang magtakbuhan kapag malapit na kami sa puno ng bignay. Muling tumili si Ricky pero pagtakbo namin,
May nakaputi kaming makakasalubong at sa biglang tingin ko noon ay para itong walang ulo. Nakita din ito ng mga kasamahan ko. Lumihis sila ng kalsada at napasok sa bahaging yon ng kakahuyan. Parang gubat. Sige, takbuhan kami. Umaasa na lang ako noon sa kamay ng taong kinapitan ko kasi hindi ko alam ang daan sa kakahuyan. Isa pa ay medyo madilim nga hanggang sa tumigil ang kasama ko kaya tumigil din ako. Nasa malapit na kami noon ng isang maliit na bahay na may ilaw sa harapan kaya naaninag ko ang mukha niya. Hindi pala siya si Eddie o hindi si Ricky kundi si Carlo. Bigla niya akong hinagkan sa pisngi, ismak lang naman, pero nagulat pa rin ako. Ay sorry, nabigla lang ako. Ang ganda mo kasi. Sabi niya. Hinawakan ko ang kamay niya, hinila ko siya para umalis na kami sa lugar na yon at humabol sa mga kasamahan namin. Hindi ko na nakikita sila Ricky noon pero naririnig ko ang mga boses nila. Sumama naman si Carlo sa akin nung hilain ko siya. Ako na ang nauuna pero bigla niyang winaksi ang kamay niya kaya nabitawan ko. Bigla siyang tumakbo sa likuran ko at nagtago. Pakiramdam ko noon ay nasa pusod na kami ng gubat dahil wala na ulit akong bahay na nakikita. Pinagtaguan ako ni Carlo. At dahil halos wala akong makita ay natakot talaga ako. Napamura ako. Pinagbumura ko siya sabay sabing, "Lumabas ka, huwag mo akong taguan." Sumagot siya, "Lalabas ako sa isang kondisyon." "Tangina mo, ano bang kondisyon?" "Hahalikan kita sa lips." Sagot niya. That time, Kuya Bono, ay wala pa akong first kiss mula sa ibang tao pero dahil sa takot ko, "Sige, tangina ka, magpakita ka na." Bigla siyang bumulaga mula sa likod ko. Hinila ako at kinabig ang bewang ko at isinandal ako sa isang punong kahoy. Halos anino lang niya ang naaninag ko pero kahit magkadikit ang mga katawan namin, naramdaman ko ang paglapit ng mukha niya. Naramdaman ko sa mukha ko ang hangin mula sa ilong at bibig niya hanggang sa madama ko na lang ang paglapat ng mga labi niya sa mga labi ko. Parang naririnig ko noon ng dugudog ng mga puso namin ni Carlo. Pero mas narinig ko ang matinis na boses ni Ricky sa pagtawag sa pangalan ko kaya hindi rin nagtagal ang halikang naming yon ni Carlo. Kumalas ako sa pagkakayakap sa akin ni Carlo at saka ako tumakbo papunta kina Ricky. Hindi ko sinabi ang nangyari at nagulat na lang ako nung makita ko si Carlo sa unahan kasama ang mga barkada niya habang kami ay naglalakad papunta sa kasalan. Napuyat ako nung gabing yon. First time kong magpuyat sa buong 15 years kong buhay. Yon ang ikinaganda kapag nasa probinsya ka. Kampante si Tito Cheng na nasa labas ako kasama ang mga kaibigan ko hanggang madaling araw. Samantalang sa Bulacan, alas 6 pa lang, pinapauwi na ako. Nagising ako tanghali na at magkakainan na mga tao sa handa sa kasal. Habang nagsasayaw ang bagong kasal para sa tinatawag nilang gala-gala, maraming pera ang nakasabit sa damit ng parehong bride at groom. Then, nakita ko si Carlo, nakabarong. Ilang sandali pa, nakita ko na rin si Ricky at Eddie na may hawak na plato pero wala pang laman. Tumakbo pa si Ricky, kinuhanan niya ako ng plato, then pumila kami sa pila ng mga bata. Ang gwapo ni Carlo, siya ang pinakagwapong abay. Kilig na sabi ni Eddie. Si Ricky naman, "Oy Shara, pinsan mo pala si Carlo." At yun na nga, noon ko lang nalaman na first degree cousin ko pala ang first kiss ko. Effortless naman ang paglimot ko kay Carlo lalo na nung pasukan na at maliban kina Terrio at JM na dati ko ng mga barkadang bekla,
ay may dalawa pa kaming bagong kaklase na Serena din. Sina Pao at Angelo. At si Angelo, tuwang-tuwa dahil kaklase pa rin daw niya ang crush niyang si Jason. At si Jason naman ay may katabing transferee. Yun, si Iron. Maraming gwapo sa classroom sa totoo lang, pero natuwa ako dahil hindi sila nagagwapuhan kay Iron na kalaunan ay kinainlaban ko ng palihim. Pero gusto kong ma-imagine ninyo mga kaabang na hindi ako yung babaeng pabebe, maarte at nagpapaka-obvious sa lalaking crush niya. Maraming nagsasabing magaslaw akong kumilos at bastos akong magsalita para daw akong hindi babae, at dahil dito, akala ko hindi ako maka-crush back ni Iron, pero nagulat na lang ako isang araw nung lumapit si Jason sa akin at sinabing, "Shera, pwede ka daw bang maimbita ni Iron sa birthday niya?" Ang sagot ko syempre, Kuya Bono, ay yes. Sumapit ang birthday ni Iron, naloka ako dahil ang tahimik ng buong bakuran at kabahayan nila. Yun pala, nag-set up lang sila ni Jason sa garden ng table for 4. Ako, si Iron, si Jason, at ang girlfriend niya noon na si Mitchie. Noon kako kasi after high school namin ay nag-break sina Mitchie at Jason, at si Mitchie ay naging best friend ko. Siya yung sinasabi kong nag-iisang best friend kong babae, babaeng bakla. Pero best friend ko hanggang ngayon. Anyways, balik muna tayo sa romantic dinner date birthday ni Iron sa bakuran nila. I still remember how uncomfortable I was noon kasi grabe, napaka-decente na mga boys. Nung una, nakikiramdam lang si Mitchie hanggang sa, "Sorry guys ha, pero naboboring ako. Bakit ba kayo nagpapaka-formal?" Nakita ko masama ang titig ni Jason kay Mitchie noon. Nag-slouch na rin kasi si Mitchie na wala na yung dating poise na pag-upo niya. "Sorry Shera, hindi talaga ako sosyal. Sa totoo lang, squatterish ako. Sorry. At Jason, i-break mo na lang ako kaysa pinipilit mo ako magpakadesente ng ganito." Ako naman noon ay nagde-4 na kahit nakapalda, tsaka ako ipinatong ang siko ko sa mesa at ang sabi ko, "Bakit? Sino bang sosyal dito?" Nagtinginan ng dalawang lalaki. "Wala naman," mabilis na sagot ni Jason. Akala ko lang kasi kaya ninyong pakibagayan tong sinet up naming tema. Dapat pala nagpiknik na lang tayo sa ilog eh. Nakatawa ang sabi ni Jason. Well, ang totoo, si Iron nagdisente. May kaya sila at parehong busy ang parents niya. May isa siyang kapatid, 8 years ang agwat nila at nasa Amerika ito, doon nag-aaral. We ended up partying sa kwarto ni Iron. First time kong malasing noon at noon din nawala ang virginity ko. Hindi ako pinilit. Natangay lang ako at isa pa, nakainom nga ako. Hindi ako nagsisi na naibigay ko kay Iron ang virginity ko at the age of 15 kasi nagtagal kami. Nagmahalan talaga kami. Never ako nagkaroon ng ibang boyfriend sa buong high school life ko kundi siya lang. Nagkalabuan lang kami after high school kasi nagpunta na rin siya ng Amerika hanggang sa wala na. Nasaktan ako ng sobra kasi akala ko talaga mahal na mahal ako ni Iron. Alam mo yung hindi ko binago ang sarili ko. Kung ano ako, magaslaw, matapang, mabunganga, palaaway. Never niya akong ikinahiya kasi he loved me daw just the way I am. Kaya lang, nakadalawang beses lang siyang tumawag sa akin mula nung nasa US na siya at hindi na yun nasundan. Nag-worry pa nga ako kasi bakit bigla na lang siyang hindi na tumatawag. Nagpunta ako sa bahay nila kahit hindi dapat. Dati kasi,
Si Ate Edna, nakatulong nila ang nagpupunta sa akin para sabihin kung kailan ako pupunta sa bahay nila para makausap ko si Iron sa telepono nila. Nagsisimula pa lang kasing mauso ang cellphone noon pero wala pa sa aming magkakaibigan ang may cellphone. So nung time na nagpunta ako sa bahay nila, si Nanay Gina ang nagbukas ng gate. Matandang katulong nila si Nanay Gina. Wala daw noon si Ate Edna. Hindi na ako nagsalita kasi kabilin-bilinan ni Ate Edna at Iron na huwag akong magsasalita kay Nanay Gina kasi madikit ito sa mami ni Iron. Sa 2 taong relasyon namin ni Iron, Kuya Bono, never kong na-meet ang parents niya. Sabi niya, darating din daw ang araw na may meet ko sila. Masyado lang daw silang busy sa mga profesyon at business nila. Forgetting Iron was very painful. It was a long agony. God knows kung ilang beses akong nagdasal at umiyak na sana makausap ko ulit si Iron. Si Mama kahit tomboy, walang Sunday na hindi siya laman ng simbahan at madalas din niya akong isama. Isang linggo noon sa simbahan, umagos talaga ang mga luha ko nung magsumamo ako sa Diyos na tanggalin na lang niya sa puso at isip ko si Iron dahil hirap na ang kalooban ko sa kakaasang makakausap ko pa siya. And it did happen. Paglipas pa ng mga araw at buwan, hindi ko man nalimot si Iron pero alam kong kaya ko nang magmahal ulit. And noon na nga ako nagdesisyong, sige, magmamahal ulit ako pero hindi ko na ibibigay lahat. Binalaan ko ang sarili ko na half-half na lang. 50% seryoso, 50% laro. At noon pumasok sa buhay ko si Samuel, boyfriend number 2. Samuel was cute. Moreno, kulot ang buhok, ang saya lagi ng ngiti, matangkad siya at napakaliksing kumilos. Nagtagal kami ni Samuel ng 1 year and 5 months. Conservative siya at relihiyosong totoo like he doesn't like premarital sex. Sa kababawan pa namin ng mga friends ko noon, naisip namin na baka sobrang liit ng junjun ni Samuel kaya ayaw niya makipag-sex. May isang pagkakataon na nilaro ko siya, challenge ko. Ipakita mo nga, sabi ko pero ayaw niya. Bastos daw ako, sabi niya pero nakatawa. Pero may isang gabi rin, siguro 3 weeks pa bago kami mag-break, birthday ng isang tropa at nag-overnight kami doon. Napilit siya ng tropa na uminom at siya'y nalasing. Noon ako nag-take advantage sa kanya pero ayaw talaga. Sobrang inis ko noon, sinasampal-sampal ko siya. Then, nakatulog sa wakas. Nung mahimbing na ang tulog niya ay hinubaran ko siya para makita ko ang pinakatago-tago niya. In fairness, hindi siya jutay at napaka-flawless ng alaga niya. Pinkish talaga. Nalaman niyang ginawa ko dahil may nakakita daw at nagsabi nun sa kanya. Noon siya nagalit sa akin at brinake ako. Sabi ko okay lang, hindi naman kita mahal eh. Kaya lang sa paglipas pa ng mga araw, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Bakit sobra ang panghihinayang ko kay Samuel? Dahil doon, for the first time, Kuya Bono, ay naghabol ako at nagsumamo for a second chance. Kaya lang, sa halip na tanggapin ako, nakarinig lang ako ng masakit na salita mula sa kanya. Ang sabi niya, akala ko funny ka lang talaga pero hindi pala. Wala ka pala talagang respeto kahit sa sarili mo. Hindi ako ang lalaking para sa'yo, Shera. Hindi ako mahilig magsamantala sa mga babae kasi para sa akin, dapat ginagalang at nire-respeto ang mga babae. Kaya lang, wala kang respeto so paano ka marirespeto? Magbabago ako, Samuel. Please, let's give it another chance. Sorry, Shera. Nawala na yung feelings ko para sa'yo eh. Kung gusto mo talagang magbago, gawin mo yan para sa sarili mo at sa susunod na lalaking magmamahal sa'yo. Napahiya ako kay Samuel at sa sarili ko but I eventually realized na hindi ko naman talaga siya ganun kamahal.
Parang na-challenge lang ako sa kanya at nanghinayang sa personality niya. So hindi ko nagawang magbago. Bumalik ako sa dating paniniwala ko na kung talagang gusto ako ng lalaki, gustuhin niya ako sa kung ano ako. And after Samuel, noon ako nagsimulang magbilang ng mga ex-boyfriends. College, nakasyam ako. Sa police training ko after college, 2 kabatch ko sa training ang pinatulan ko, pasikreto. May mga nangyayari sa training camp, napaka-exciting kasi bawal yun at bantay sarado kami pero nagagawan namin ng paraan para makapagparaos kami. Pero never kaming nahuli. First year ko bilang ganap ng pulis, nandito na ako noon sa Maynila. Hindi ako nagka-boyfriend. Unang taon lang. May ilang ex ako noon ang nagtatangkang bumalik pero wala akong makitang dahilan para balikan ng mga lalaking hindi ko naman talaga minahal. Marahil nagtataka kayo. Paano nagagawa ko makipagrelasyon kahit wala naman akong special feelings para sa kanila? Simple lang ang sagot ko. Babae ako, kailangan ko ng kaibigan na lalaki pero sa halip na kaibigan lang, gino-jowa ko na lang. Bakit? Siyempre, special treatment ka sa kanya. Gastos mo, sagot nila. May magsasabi siguro, laspag ka naman. Sa totoo lang, sabi nila kapag daw laging napapasukan si Neneng, luluwang. Hindi naman. Tsaka isa pa, parang wala sa 12 boyfriends ko ang masasabi kong pinagpala ng kadakilaan ng pag-aari. Mula kay Iron na first boyfriend ko hanggang kay Derek na pang-12, parang magkakasize lang sila. Regular Pinoy size, 4 to 5 inches. Pero di ba up to this day ay naka-16 na ako. And yes, yung pang-13 ang Dax. Trust me kaabang sa kagagahan ko, sinukat ko talaga. Mahigit 26 centimeters ang haba at ang taba mahigit 7 centimeters. Pag hawak-hawak ko yun, hindi magsalubong ang daliri kong hinlalaki sa kamay at ang pinakamahabang daliri ko. Pero in all fairness, hindi sa pagpapaka-itsosera, hindi ko siya minahal. Hindi ako nabaliw sa kanya dahil sa kargada niya. It just happened, Kuya Bono, na 101% akong naniniwala at naramdaman ko din na siya na talaga. At parang pagsisisihan ko buong buhay ko kapag nawala pa siya sa akin. Nasa kanya na ang lahat ng katangiang hindi ko nakita sa 12 lalaking dumaan lang sa buhay ko. Who is this guy? Siya, Kuya Bono, si Jasmir, ang lalaking sumira sa buhay ko. 4 years na akong pulis noon, Kuya Bono, age 28, taong 2017. Kasagsagan yun ng drug war o Operation Tokhang. Noong time na yon, actually since 2015 ay sa WCPD ako, Women and Children Protection Desk sa isang police station sa Calacang, Maynila. Doon na rin ako unang naposte mula nung matapos ako sa training ko at dahil sa WCPD ako, hindi ako na-assign sa mga operations ng drug war. Pasensya na lang kung hindi ko na babanggitin ang presinto ko maging ang totoong pangalan ng sino mang katrabaho ko, lalo na ang mga opisyal ko. First year ng drug war, okay pa naman ako. Pero noong 2017, noon na humina ang loob ko dahil sa 2 linggong sunod-sunod na may nanay o misis na umiiyak sa presinto dahil namatayan ng anak o asawa. Sabi ni Derek na siyang boyfriend ko noon, police din si Derek pero sa ibang station at isa siya sa pinaka-productive noon sa bawat operasyon nila. At dahil boyfriend ko siya, nasasabi ko sa kanya yung nararamdaman kong awa sa mga nanay o misis na umiiyak ng halos sunod-sunod na araw at gabi sa istasyon. Nasasanay ka rin. Simula pa lang yan. Sabi niya,
Sana this week wala mo nang ganun. Dahil kapag meron baka hindi ko nakakayanin. Babe, ikaw ba yan? Hindi ganyan ang pagkakilala ko sa'yo. O baka buntis ka kaya nagbabago ang mood mo. Hindi ako buntis. Look babe, ang nagustuhan ko sa'yo ay yung pagiging matapang at malatomboy mong pagkatao. Huwag kang ganyan. Huwag kang magbago, okay? Please, huwag mo na ulit iparinig sa akin yung ganyang drama mo. Dahil alam mo na mas malala ang trabaho namin. Hindi na ako umimik, Kuya Bono. Hey, buntis ka yata eh. Dapat na ba ako mag-celebrate? Sabi ulit ni Derek. Hindi nga ako buntis, Derek. Then drop that drama. Ayoko ng ganyan ka. Pulis ka, tandaan mo yan. Walang pulis na malambot ang loob. Muli pa akong na-lecturean ni Derek noon tungkol sa mission nila. Kasama na yung ilang buwan pa bago isagawang tokhang ay sinabihan na mga involved sa drugs, users and pushers na sumuko or magbago na. Kaya wala daw dapat ikakonsensya kung hindi sila tumupad kaya sila ang naging subject ng mga operasyon. Tinatagan ko ang loob ko. Isang gabi nasa duty ako nang may babaeng nagwawala sa istasyon dahil napatay ang kapatid niya. Umuugong ang iyak niya sa istasyon at narindi ako. Tumayo ako sa upuan ko at sinigaw-sigawan ko siya. Binantaan ko pa. Putang ina naman kaingay mo. Tigilan mo nga yung pagngangawa mo dito. Kung mabuti kang kapatid, sana ginabayan mo yung kapatid mong adik. Inilayo mo sana siya sa bisyong yan. Hindi sana napahamak. Ngayon dito ka umaatungal. O baka patay ikaw adik din. Gusto mo ikulong din kita para manahimik ka na? Mga hayop kayo, mga pulis kayo, mamamatay tao kayo. Sigaw niya sa akin habang humihiyak. Basang-basa ang mukha niya sa magkahalong laway at luha. Pero sa halip na maawa ay nagawa kong ambaan siya ng sampal sa mukha. Kaya lang isang kamay ang pumigil sa kamay ko, si Harry na isang patrolman. Bumalik ako sa desk ko pero hindi ako umupo. Pinulot ko ang logbook at binagsak ko yun sa mesa ko sabay sigaw. Pero kasunod nun ay pumasok ako sa CR at doon ako umiyak nang umiyak. Sa loob ng CR sa istasyon ng gabing yon, habang umiiyak ako ay bumalik sa alaala ko ang pangarap ko nung bata pa lang ako, maging policewoman. Dahil yun sa Hong Kong movie na The Armed Policewoman, sa isang VHS collection ni Mama. Sina Karinang at Valerie Chow ang mga bidang policewoman doon at si Valerie Chow ang idol ko. Sa movie na yon, hero sila. Sa bawat tagumpay na crime-fighting operation, pinupuri sila. Kaya pinangarap kong maging kagaya nila pero nakakalusaw ng puso dahil ang layo noon sa totoong naging trabaho ko. Hindi ako magsasalita ng negatibo tungkol sa departamento pero alam nyo na siguro. Aware na siguro kayo sa mga irregularities sa mga police stations lalo sa Maynila noong panahong yon. So tinanggap ko na lang kaagad na magkaiba ang pangarap sa totoong buhay. Pero nasa akin pa rin ang uniform ko. Pulis pa rin ako na dapat kong ikarangal. Pangarap ko yon na aking natupad. Tama si Derek, pulis ako. Hindi ako dapat malambot. June 23, 2017, umuwi ako sa apartment pasado alas 10 ng gabi at medyo nakainom. Uminom muna kami ni Derek sa isang bar malapit sa apartment ko. Dapat hanggang madaling araw kami pero tinawagan siya ng superior niya kaya iniwan ako mag-isa sa bar. Yung apartment namin ay nasa loob ng isang compound.
Studio type apartment lang yon na pagmamayari ni Mama Wina. Mama ng best friend kong si Boyet, pero that time ay nag-Dubai na si Boyet. Ganito ang ayos sa loob ng compound. Pagpasok mo ng malaking gate ay maluwang na garahe ng mga tenants. Then may isang gate ulit na pangtao lang. Pagpasok mo sa maliit na gate ay mabubungaran mo ang isang malaking puno ng mangga sa gitna. Napaikutan yon ng concrete bench na pabilog. Sa kaliwang side ng puno ang bahay ni Mama Wina. Sa kanan naman ang dalawang palapag na studio type apartment. 4 na pinto sa baba, 4 na pinto rin sa taas. Nasa itaas ang apartment ko, dulo, kakaliwa kapag akyat mo ng hagdan na nakapwesto sa gitna. That night ay may lalaking nakasando lang na napagkamalan kong si Alec. Isa sa mga tenants sa apartment namin si Alec. Nakaupo siya sa concrete bench sa ilalim ng puno. Nakaharap sa apartment building at may kausap sa cellphone at nalaman ko lang na hindi siya si Alec nung marinig ko ang boses niyang buo, baritono at malambing sa kausap niya. Ganito ang narinig kong sinabi niya sa katawagan niya. Sige naman na Avin, mag-leave ka na. Samahan mo ako dito. Hindi komportable si Lola na ako ang nagbabantay sa kanya dito. Natitigan ko ang mukha niya nung matapat ako sa kinauupuan niya. Ang gwapo niya at parang ang bait niya. Yung mga mata niya bagay sa boses niyang malambing. Ay, good evening ma'am. Naisingit niyang bati nung makita niya ako. Naka-uniform kasi ako kaya minam ako. Pero dahil nakadikit pa ang cellphone niya sa tenga niya ay hindi ko siya sinagot. Tumuloy ako ng akyat sa apartment ko at pag-akyat ko, napansin kong bukas ang pinto ng unit na katabi ko. Bukas din ang mga ilaw. Naisip ko baka siya ang nakatao doon. Babaeng nagtatrabaho sa call center ang alam kong nakatira sa katabi kong unit. At lagi din niyang kasama ang boyfriend niya pero sa tagal ko na doon na hindi ko pa nakausap ang babaeng yon ni minsan dahil tuwing makikita o makakasalubong ko siya sa hallway kasama niyang boyfriend niya ay hindi sila namamansin. Parang napaka-komportable niya sa sariling mundo nila at wala silang nakikitang ibang tao sa paligid nila. Alam ko din ang pakiramdam na yon. Una kong naramdaman ang kawalan ng pake sa mundo noong kami pa ni Iron. Yung tipong parang kayo lang dalawa ang gumagalaw sa mundong ibabaw kasi sobrang in love kayo sa isa't isa. Pero that night kahit tapos na akong mag-shower ay hindi pa rin ako makatulog. Naisipan kong bumangon at magyosi sana sa hallway pero hindi ko naman nasindihan ang sigarilyong hawak ko nung makita kong nasa hallway din ang lalaking yon at may kausap na naman sa kanyang cellphone. At nakatingin siya sa akin nung ibukas ko pa lang ang pinto ng unit ko. Pero that time ay ibinaba niya mula sa tenga niya ang cellphone at kinausap ako. Ay, ma'am, maingay ba ako? Pasensya na kung naistorbo ko ang pagtulog mo. Paumanhin niya. Naka-t-shirt na siya noon, nakapantalon ng maong at nakasapatos. Hindi naman kita naririnig sa loob eh. Hindi lang talaga ako makatulog. Ako nga pala si Shera. Nakangiting sabi ko sabay lahad ng aking kamay. Nakita ko rin ang pagsilay ng munting ngiti mula sa labi niyang noon pa lang talaga ay gusto ko ng matikman. Oo, Kuya Bono, napakagaga ko noon. Sa totoo lang, 3 sa mga naging boyfriends ko ay naaya ko lang mag-sex kasi natipuhan ko talaga, then nagkaroon sila ng feelings para sa akin kaya ginawa ko. Pero sila, ginagamit ko lang. At ganon din ang naramdaman ko nung gabing yun kay Jasmir. Gusto ko sana siyang maka one night stand kaagad kaso parang may lakad siya. Kaano-ano mo pala yung tenant dito? Ngayon lang kasi kita nakita dito eh. Kapatid mo ba siya o ikaw yung bagong boyfriend niya? Si Katarina, kapatid ko siya sa ama. Nasaan siya? Para kasi ang tagal nang walang nakatira dito eh. Nasa Malaysia sila. Ah, ganun ba? Nag-abroad na pa na? Hindi. Nag-honeymoon lang sila. Bagong kasal kasi. Wow! Sana all kinasal na. Eh, ikaw may asawa ka na? Wala.
Ano palang pangalan mo? Jasmir. Nice to meet you, Jasmir. Mukhang may lakad ka pa. Oo, sa ospital. Nandun ang lola namin eh. At ako ang bantay niya. Ganun ba? O sa overnight ka doon? Hindi. Maganda yung ospital eh. Hindi required na bantayan mo talaga yung pasyente mo kagaya sa probinsya. Diyan, marami silang nurses at tabi lang halos ng nurses station ang kwarto ng lola ko. Alam ko yung ospital na yan. Diyan lang sa Rodriguez Avenue, di ba? Pangmayaman. Nakangiting sagot ko pero sa kagagahan ko na naman ay nagawa ko pang sabihing, Jasmir, pwede mo kitang samahan sa ospital? Hindi kasi ako makatulog eh. At saka, parang gusto kitang makilalang mabuti. Okay lang. Sige, pero hindi ka naman siguro mag-uniform, di ba? Napamaang ako sa tanong niya. Siyempre hindi, pero bakit naman kung naka-uniform ako? Hindi ka ba komportabling may kasama kang PNP? Hindi ako, yung lola ko. Bakit? Anong dahilan at hindi komportable ang lola mo sa uniform namin? Tsaka ako na lang kukwento sa'yo. Halika na. Teka. Nakapantulog na ako eh. Magbibihis lang ako and promise, hindi ako mag-uniform. Naka 4,300 words na ako nang natatype, Kuya Bono, pero alam nyo, ngayon pa lang talaga magsisimula ang love story ko. Noong gabing yon habang nagbibihis ako, dahil sasama ako kay Jasmir, nakikita ko ang matamis kong ngiti sa salamin na parang 16 years old ulit ako. Mahigit isang taon na kami noon ni Derek pero he's just one of the guys na simula pa lang ay alam kong hindi rin magtatagal sa buhay ko. In fact, never akong nag-demand kay Derek. Oras niya, pera niya, never. Una pa lang kasi ay natansya ko na ang ugali niya. Siya yung tipo na nanunumpat. Gwapo siya, macho, brusko. Masarap din naman sa kama pero wala akong nakikitang commitment sa kanya. Never ko nga siyang pinakilala sa station at lalo namang hindi ko man lang siya naikwento sa pamilya ko. Nariyan lang siya noon sa buhay ko kasi sabi ko nga, kung magbabarkada din lang ako ng lalaki, jowain na lang. Jowa na dahil hindi special sa puso ko ay wala akong pake kung anong pinaggagawa niya kapag hindi niya ako kasama. Alam ko na maliban sa akin ay may mga nakakasama siya and I don't care. Hindi lang actually siya ang binigyan ko ng ganong treatment kundi mula boyfriend number 3 hanggang sa kanya nga na number 12. Mula kasi sa naranasan kong traumatic heartbreak kay Samuel, ex-boyfriend number 2 ay naturuan ko na ang sarili ko na huwag sobrang magmahal at lalong huwag magmakaawa sa isang lalaki. Ang sabi ko sa sarili ko noon, kahit hindi ka na malinis, babae ka pa rin at dapat may mataas kang pagpapahalaga sa sarili mo. Nalaman ko ang reason kung bakit ayaw ni Lola Aida, lola ni Jasmir, sa pulis. Isa ang ampon / inaanak nito sa mga natumba kasi involved siya sa illegal drugs. Si Jasmir din ang nagkwento sa akin. Matapos kasi kaming manggaling sa ospital ay dumiretso kami sa Sky High Bar. Isang bar yun na nasa 21st floor ng isang hotel sa Ortigas at doon ko siya pinagkwento ng pinagkwento. Troubled daw ang ampon ng lola niya dahil produkto ito ng isang magulong pamilya kaya naligaw ang landas. Common story yun para sa akin pero ang kwento ni Jasmir tungkol sa kanyang pamilya ang hinangaan ko. Si Vin na tinatawagan niya at pinapakiusapang pumunta ng Maynila para samahan siya sa pagbabantay sa lola nila ay kapatid lang niya sa ama.
Si Vin ay isang Becky at siyang bunsong anak ng papa nila sa original na asawa. Si Vin ay isang Becky at siyang bunsong anak ng papa nila sa original na asawa. Tatlo daw sina Vin na magkakapatid. Pangalawa si Katarina na kapitbahay ko at panganay si Kuya Richmond na isang abogado. Si Jasmine ay mayroon ding dalawang kapatid, siya ang panganay, at ang kahanga-hanga ay ang relasyon nilang magkakapatid sa ama. Para daw silang tunay na magkakapatid at lahat sila ay napagtapos ng papa nila kahit isa lamang itong foreman sa construction. I hope I made it clear na sina Jasmine ang illegitimate family. Sila ang anak sa labas ng papa nila pero the respect he had for his father and the love he had para sa mga kapatid niya sa ama ang parang sobrang nakakabilib. Kahit hindi namin gamit yung apelido niya, proud na proud pa rin kami na siya ang tatay namin. Sabi pa noon ni Jasmine. Ako that night ay dati nang nakainom kaya dinahandahan ko na lang. Si Jasmine halatang hindi sanay kaya habang nagtatagal kami sa bar ay mas lalo pa siyang nagiging makwento pero hindi madaldal. Hindi siya mabilis magsalita, baritone ang boses niya, kalmado, malamig sa tenga at hindi siya nag-i-stammer. Isa siyang mechanical engineer, dating OFW sa Japan pero umuwi dahil sa nakakatuwang dahilan. Ang pasagutin ng matagal niya nang nililigawan, si Araceli. Parang emya daw sila ni Ara bago pa siya mag-abroad pero wala daw tiwala si Ara sa long distance relationship kaya ang sabi niya, pag-uwi na lang ni Jasmine sila mag-uusap ulit tungkol sa kanilang relasyon. At kung sa time na yon ay pareho pa silang malaya, tsaka sasagutin ni Ara si Jasmine. Problema lang, may iba nang nanliligaw kay Ara at nahihirapan na itong magdesisyon kung sino ang pipiliin niya. Tinanong ko pa si Jasmine noon kung anong klaseng babae si Ara. Chill lang siyang nagkwento tungkol sa description at qualities ni Ara at ako'y nanlumo, nalungkot dahil kabaliktaran ko si Ara. Isa daw siyang high school teacher, major in values education, mabait, mahinhin, dissenting babae. At wala pa siyang pinagbibigyan ng kanyang katawan. Isa lang Kuya Bono ang pagkakapareho namin. Pareho kaming may itsura pero iba ang ganda ni Ara. Maputi siya, makinis, while ako ay medyo morena. Gayunpaman, hindi pa rin ako nakaramdam ng pagsisisi noon kung bakit naging ganong klaseng babae ako. At hindi pa rin ako dapat ma-insecure kay Ara kasi wala naman akong balak makipagrelasyon kay Jasmine dahil may boyfriend naman ako. Pero habang nagtatagal ang gabing yon ay umaalab yung pagnanasa kong makatalik si Jasmine kahit na one night stand lang. And guess what mga kaabang? Nangyari ito sa mismong apartment ko nung makauwi na kami. Kaya lang sana hindi ko na lang siya inakit para wala sanang nangyari sa amin. Nagsisi ako kasi siya ang pinaka-the best na nakatalik ko. Hindi lang sa sukat niya kundi maging sa performance niya. Hindi siya animalistic kundi fantastic. Yung parang fantasy na nangyari in real life. Like para siyang si Zeus at ako naman si Hera. At yung nangyari sa amin para sa akin ay hindi lang basta sex kundi love making. Hindi lang katawan ko ang napuno ng satisfaction kundi maging ang puso ko. Puso kong noon din ay naghangad na siya ay maging akin, hindi lang para sa gabing yun kundi sana maging sa lahat ng gabi ng aking buhay.
matapos kami sa aming lovemaking ay nagpaalam na siyang lumipat sa kabila, pinigilan ko pa. Sinabi kong bukas na lang siya lumipat dahil gusto ko paggising ko, nasa tabi ko pa rin siya. Matagal pa kami nagkwentuhan sa ibabaw ng aking kama hanggang sa alam kong antok na siya pero pinipilit niyang manatiling gising dahil ayaw niyang siya ang unang makatulog. Kinailangan ko pang magkunwaring inaantok na rin. Nagpretend akong tulog na ako para lang matulog na rin siya dahil mag-uumaga na. Pero nung tulog na siya ay tahimik ko pa siyang pinagmamasdan. Napakakisig niya, ang lapad ng dibdib niya at napaluha ako dahil napakalakas ng pag-asam ng puso kong maging akin siya habang buhay pero alam kong imposibleng ang kagaya ko ang piliin niya. Tanghali na nung magising ako at wala na siya sa tabi ko. Day off ko nung araw na yon at nagpa siya akong magstay lang sa apartment ko para baka sakaling makasama ko pa ulit si Jasmine. Pero nung lumabas ako at sumilip sa kanila, ibang lalaki ang nakita kong nagluluto. Siya si Vin na oo bakla pero hindi halata sa itsura, galaw at tindig. Kaya lang nung magsalita, "Hi, ikaw siguro si Shara. Biniling ka sa akin ni Jasmine. Sabay na tayong mag-lunch kasi si Jasmine biglang umuwi ng San Narciso." Masayang salubong ni Vin sa akin. At ako talaga, with no exception, kapag bakla, matik nakapalagay ang loob ko kaagad. Kumakain na kami ng lunch sa unit nila nung matanong ko si Vin. "Vin, totoo ba? Binili na ako sa'yo ni Jasmine?" "Yeah. Sabi niya wala ka daw gamit sa kusina mo at halatang hindi ka nagluluto kaya siguradong sa labas ka pakakain pag gising mo." Napangiti na lang ako. Alam ko na rin na magkatabi kayo natulog kagabi kaya huwag ka nang mailang sa akin. Updated ako sa nangyayari sa buhay ng kapatid kong yan kaya ipalagay mo na rin ang loob mo sa akin, Sarah. Kinahaponan ay sinamahan ko pa si Ven sa ospital at doon ay nadatnan namin ang papa nila kasama ang panganay ni Ven at bunsong kapatid ni Jasmine na si Atasha. At kitang-kita kong close na close si Atasha kay Attorney Richmond na panganay na kapatid ni Ven at Katarina. Napatunayan ko talaga na kahit hindi sila magkakapatid na buo, magkakapatid lang sila sa ama pero close na close sila sa isa't isa na para bang nanggaling sila sa iisang ina. Pero ang papa nila sobrang mahiyain. Nagulat pa nga ako nung tawagin niya akong ma'am na agad kong itinama. Sinabi kong tawagin na lang niya ako sa pangalan ko. Noong magising ang lola nila, noon ako medyo kinabahan. Naisip kong baka kasi may nakapagsabi ng isa akong pulis at indifferent nga siya sa mga pulis. Pero noong ipakilala ako ni Ven, sinabi nitong kapit kwarto ako ni Katarina. Ngumiti sa akin si Lola Aida at inaya pa niya ako sa tabi niya at nagsimula ng makipagkwentuhan. Una niyang sinabing okay na siya lalo na't namali lang daw ng diagnosis ang doktor sa kanila. Hindi na rin siya inoperahan sa The Medical City at gusto niya nang umuwi. Si Kata, manang-mana dito sa tatay nila. Sobrang mahiyain. Hulaan ko, kahit magkapit bahay kayo ay hindi kayo close. Nakangiting tanong sa akin ni Lola Aida. Tama po kayo. Hindi pa siya tumitingin kapag nakakasalubong ko siya. Sagot ko naman, mahiyain nga. Pero napakabait noon, Shera. Nasa honeymoon kasi eh. Pero kung nandito lang siya, di ngayon sana magsisimula ang friendship ninyo. Nako, Shera, dadalawa lang ang kaibigan ng apo kong yun. Sana maging pangatlo ka. Mabilis na sumagot ang isip ko noon. Ang sabi nito, Lola Aita, ayokong maging kaibigan si Katarina. Gusto ko siyang maging hipag.
Noong magpaalam na sina Tatay Jovito at Attorney Richmond, sumabay din ang labas si Vin dahil bibili daw siya ng merienda. Kami na lang ni Lola Aida ang naiwan sa kwarto. Sumama din kasi si Atasha kay Attorney. Noon ay marami pang naikwento si Lola Aida at ang bida sa kanyang kwento ay ang nag-iisang anak niya sa pagkadalaga na si Tatay Jovito. Maluha-luha siya nung sabihin niyang, "Sobrang swerte ko sa anak kong yan, Shera. Para siyang Superman. 6 na anak niya, lahat na pag-aral niya. Habang inaalagaan ako, ha? Hindi nakatapos man lang ng pag-aaral. High school lang ang diploma. Nag-construction lang yan, pero tingnan mo, may anak ng abogado, engineer, nurse, accountant, teacher. At si Atasha, gusto naman daw maging doktor." Sino po yung teacher? Tanong ko, pero that moment ay si Araceli ang nasa isip ko. Ang babaeng siyang maaaring dahilan kung bakit biglang umuwi ng San Narciso si Jasmine. Si Vincent. Siya ang teacher, pero hindi pa siya lisensyado dahil hindi pa nakakapasa ng board exam. Noon ay dumating na si Vin na may dalang merienda. "Teacher ka pala, ha?" Sabi ko sa kanya. "Kolorum pa." Sagot niya, "Di, kilala mo na si Araceli?" "Ay, oo naman. Katawagan ko nga lang kanina sa elevator eh." "Ah, friends kayo?" "Oo, best friend ko yung younger sister niya." "Okay." Ganito na lang ang naging reaction ko. Nakadama na ako ng hiya at lungkot na magtanong pa kasi parang ang lalim na ng connection ni Araceli sa pamilya ng lalaking inaasam kong maging asawa. Ramdam kong wala na akong kapag-apag-asa. Naka-duty ako nung ilabas mula sa Medical City si Lola Aida. Nagtry ako makarating para makita pa sila pero hindi ako umabot. Umuwi na sila ng San Narciso, Quezon. Uuwi na lang din sana ako noon, pasado 6:00 ng gabi pero tumawag ang mga bakla. Nakita daw nila sa mall si Derek at may kaakbay na babaeng mas maganda at mas sexy kesa sa akin. "Inomo na lang natin yan, girl. Metro walk tayo, magdamagan," sabi ng isang barkada ko. Ang sagot ko naman, "Gaga, sasama ako sa inyo hindi dahil kay Derek. Sasama ako kasi wala akong gagawin sa apartment. Pero hindi ako magmamagdamag dahil may duty ako bukas." Maingay sa Metro Walk. Ayokong ikwento ng pasigaw ang tungkol kay Jasmine kaya hanggang sa umuwi ako ng 12:00 ay hindi nila nalamang may bago ng laman ng puso ko kaya as ever ay never akong affected sa mga pinaggagawa ni Derek. Diretso shower ako pagpasok ko ng unit ko. Nagsuot lang ako ng loose pajama at sando na panlalaki na siyang nakahiligan kong isuot sa aking pagtulog nang may narinig akong kumatok sa pinto. Nag-alakan akong pagbuksan dahil baka si Derek lang. Kumatok ulit. Hindi si Derek dahil kapag si Derek, may kasamang tawag sa pangalan ko. Binuksan ko na at isang lalaking nakasando at boxer shorts ang nakatayo sa harap ng pinto. Si Jasmine. Naewan kung bakit hindi man lang ako nagkontrol ng sarili ko. Kaagad kong hinagkan siya sa mga labi niya. Tinanggap niya ang mga halik ko pero marahan niya akong itinulak para makapasok kami ng unit ko, diretso sa kama. Muli ay langit ang tinamasa ko sa piling ni Jasmine. Tsaka ko pa lang siya nakausap nung nagpapahinga na kaming magkatabi sa ibabaw ng aking kama. "Akala ko nasa San Narciso ka pa." "Nandito ako kaninang i-discharge sa ospital si Lola."
kumusta yung nilakad mo sa San Narciso? Hindi siya sumagot pero saglit niya akong tinitigan. Kumusta kayo ni Ara? Mahinang tanong ko ulit. Nagsisi ako sa tanong na yon dahil ang sagot niya, Kuya Bono, ay ako ang pinili niya. Hindi na ako nakasagot. Iniwas ko na rin ang tingin ko sa kanya. Napahugot ako ng napakalalim na hininga. May feelings ka para sa akin, Shera? Tanong niya at tumango ako. Talaga? Kailan lang tayo nagkakilala? Walang kaso sa akin kung hindi pa kita lubos na kilala, Jasmine. Alam ko sa sarili ko na gusto kita. Hindi lang basta gusto, kundi gusto ko tayong maging asawa. Pero ang problema, ako ang hindi mo pa lubos na kilala. And compared to Ara, wala akong panama sa mga qualities niya. Pareho lang tayo nararamdaman, Shera. Gusto rin kita maging asawa. Hindi mo pa ako kilala, Jasmine. Hindi mo ako pwedeng may pagmalaki. Bakit mo nasabi yan? Ano bang hindi okay tungkol sa'yo? Kabaliktaran ako ni Ara. Extreme opposite, Jasmine. Siya, marangal. Ako, alam mo bang kung maging tayo? Pang 13 ka na sa buhay ko. Hindi big deal sa akin yan, Shera. Mayroon lang akong nag-iisang hindi gusto tungkol sa'yo. Pero, hindi kita uutusang mag-adjust para sa akin. Ano yun, Jasmine? Ano yung hindi mo gusto sa akin? Ang trabaho mo. Dahil ba sa lola mo kaya ayaw mo na rin sa pulis? No, hindi ganun, Shera. Pero kung gusto mong malaman, ang gusto kong maging asawa ay handang maging full-time housewife, full-time mom. Hindi ko napigilan ng mapatawa. Gusto mong iwanan ko ang pagiging pulis ko? Hindi mo ba alam na childhood dream ko yun? Nasabi ko, Shera, hindi kita utusang mag-adjust para sa akin. Iyan, narinig ko. At hindi nga ako mag-a-adjust, Jasmine. Never kong iiwan ang trabaho ko. Never kong iiwan ang pagiging pulis ko. Napaka-awkward ng gabing yun, Kuya Bono. Binago na lang namin ang topic pero alam ko na pareho kaming gusto pang pag-usapan yun kasi alam namin na pareho kaming may damdamin para sa isa't isa pero ayaw ko lang na may kondisyon. Hindi ko rin narinig mula kay Jasmine na tutuluyan niya na si Ara at pinili kong huwag na lang ding tanungin yon. Kinailangan ko ulit magkunwaring inaantok na ako pero dapat sana'y inaantok na talaga ako dahil may duty pa ako ng umaga. Nakatulog din ako ilang minuto bago ko marinig ang mahinang paghilik ni Jasmine. Ang lapad ng dibdib niya, Kuya Bono. Ang sarap ng doon ay mahiga magdamag. Pero hindi ko na siya nakagisnan kinabukasan. Sa istasyon, kapapasok ko pa lamang ng pintuan ng police station ay nakita ko ng may bulaklak sa desk ko. Galing daw kay Pogi, sabi ng mga kasamahan ko sa presinto. Si Derek ang tinutukoy nilang Pogi. Hindi ko sinulyapan ang bulaklak na yon. All those years, hindi alam ni Derek na wala akong hilig sa mga bulaklak. Tapos pag upo ko, parang bigla na lang mahuhulog ang luha ko dahil naalala ko si Jasmine. Tinapos ko ang duty ko ng umaga. Nagsakit-sakitan ako pero sinunod ko ang udyok ng puso ko ang pumunta ng San Narciso, Quezon.
Dati pa ay pareho kong naitanong kina Vin at Jasmine ang lugar nila, eksaktong address nila, at bilang isang pulis, matatandain kami sa mga lugar at perfect ang sense of orientation namin, kaya hindi ako nahirapang mahanap ang bahay nila sa isang malayong barangay. Sinadya kong huwag magsabi kahit kanino na darating ako, kaya nagulat si Jasmine. Pero hindi pwedeng maiyakap at halik sa pagsalubong niya sa akin dahil may ibang tao sa bakuran nila, kahit na noon ay mag-aalas 7 na ng gabi. Alam ko mabait si Mama Tessie na ina ni na Jasmine, Allen at Atasha, pero tahimik lang talaga siya. Hindi ito makwento kagaya ni Lola Aida. Si Lola Aida naman noon ay nakatira sa bahay ni Vin. Napakatahimik namin nung kumakain na kami ng hapunan. Naulinigan ko ang usapan nilang mag-ina, si Nanay Tessie at Jasmine. May lakad daw si Jasmine. Pupunta siya sa kabilang barangay, kina Ara. Doon siya matutulog. Noon ko palang naramdaman, Kuya Bono, na out of place ako. At nabigyan ko na ng sagot ang tanong ko kung bakit tahimik sila, dahil hindi lang nila kayang sabihin sa akin na hindi ako dapat dumating sa kanila sa panahong committed na si Jasmine kay Ara. At topic na ng bawat pamilya nila ang pagpapakasal ng dalawa. Ang sarap samyuhin ng hangin sa bintana ng kwartong ibinigay sa akin. Napakatahimik ng lugar, napakapayapa. At kahit marami akong dapat isipin ay kay dali akong niyakap ng mahimbing na pagtulog. Kaya lang dahil maaga akong nakatulog ay kay aga ko ring nagising. Pasado alas 5 lang, tulog pa ang lahat pero medyo maliwanag na. Nagsipilyo lang ako sa banyo tsaka ako lumabas. Sa likod ng bahay ang tinungo ko dahil doon ay nakita kong may malawak na lupaing tinubuan lang ng mga damo at maliliit pang puno ng kakao. Medyo matataas sa mga damo, hanggang bewang yung iba at puno ito ng mga hamog na kay lamig sa balat. Kay sarap ng lamig ng hangin sa loob ng aking baga. Pumikit pa ako noon at sinadyang mag-inhale ng malalim habang bahagyang nakadipa ang dalawang kamay ko at hinahaplos ng mga palad ko ang dulo ng mga damong puno ng morning dew nang biglang may yumakap sa likod ko. Si Jasmine. Humarap ako sa kanya. Agad niyang hinagka ng mga labi ko. Pero noong marinig namin ang pagtahol ng aso ay umupo kami sa damuhan upang bahagyang makatago. Doon ay nagpatuloy ang aming halikan sa ibabaw ng mga basang damo. Basa ng hamog sa umagang yon na kahit kailan ay hindi mabubura sa alaala ko. Pitong taon at 1 buwan na rin ang nakararaan mula nung umagang yon. May isa na akong anak ngayon, si Justine. Three years old pa lang siya at wala siyang ama. Nagpakasal ako kay Peter noong July 2020. Isa ding pulis si Peter, pero hindi naging maayos ang aming pagsasama. Sina Ara at Jasmine ang nagkatuluyan dahil nag-giveaway ako. Nung umagang yon sa damuhan ay muli akong tinanong ni Jasmine kung handa akong iwanan ng trabaho ko at kaming dalawang magpakasal. Ang sagot ko, hindi. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Ganun mo kamahal ang trabaho mo. Hindi, Jasmine. Kaya ako nagpunta dito ay dahil naisip kong mas mahalaga ka kesa sa trabaho ko. Kaya lang, ayoko mang-agaw ng lalaki at ayoko ring mapahiyang pamilya mo sa pamilya ni na Araceli. Nahihiya din ako sa sarili ko, Jasmine. Oo, mahal kita, pero
mas deserve mo ang isang kagaya ni Ara, kaya pakasalan mo siya. Sigurado ka ba? Shera, pinipili kita. Alam ko. Pero alam mo, Jasmine, baka iilan na lang ang mga kagaya ni Ara na nag-alaga, nagpahalaga, nagpanatiling malinis ang mga sarili nilang katawan, imahe at dangal para sa lalaking kagaya mo. Tapos, isang kagaya ko lang ang pakakasalan mo. Nagsasalpiti ka ba, Shera? Hindi mo dapat gawin yan. Hindi. Hindi, Jasmine. Gusto ko lang maging patas. At alam mo bang sa 29 years ng buhay ko, parang ngayon lang ako makakagawa ng tama. Kaya, hayaan mo ako, Jasmine. Magpakasal kayo ni Ara. Paano ka? Paano ako? Well, malay mo makatagpo din ako ng kagaya mo. O baka masigit pa nga sa'yo. Ngumiti si Jasmine pero namula ang mga mata niya bago niya ako muling niyakap. Babaero at mabisyo si Peter. Marami siyang iligal na gawain. Hindi ako nagdalawang isip na iwanan siya kahit kasal kami. Tuwang-tuwa pa nga si Gago dahil malaya na sila ng kabit niya. Siya ang bumili sa bahay naming ito dito sa Pasig pero ibinigay niya na sa akin. Pamana na lang daw niya sa anak namin. Kasama namin sina mama at papa dito. Yes, Kuya Bono, yung ama kong tumakbot nagtago nung mabuntis niya si mama. Nag-asawa ng iba na biyudo at ngayon ay kinamumuhian ng mga anak niya at eto kinupkup naman ni mama. Pero mas astig si mama sa kanya. Para actually siyang chimoy dito sa aming bahay at siguro darating din ang araw ay magagawa ko rin siyang tawaging papa. Pulis pa rin ako until now, same pwesto since 2015. Walang nabago, pumapasok para sa sweldo at kailangan ko lang talagang ilaan ang buong buhay ko para sa anak. Charot. Ang totoo, kabibreak lang namin ng isang jowa ko pero may ipapalit na ako. Ganon lang ang buhay ko ngayon, kaabang. Pero naniniwala akong isang araw ay darating din ang isa pang katadhana ko. Oo, nakarami na ako. At naniniwala pa rin naman ako na yung iba ay dumarating lang sa buhay natin para mag-iwan ng leksyon at hindi upang manatili sa buhay natin forever. Meron at meron sigurong darating para sa akin pero hindi ko pa alam kung sino at kailan. Hanggang dito na lang at maraming salamat. Gumagalang, Shera. Shera, pasalamatan kita ng marami sa pagbabahagi mo ng iyong napakahabang kwento na pinaiksi na lang natin. Thank you so much sa effort at punong-puno naman ng aral ang iyong kwento, lalo na sa mga kabataang siguro nakaisa o dalawa pa lang ng kasintahan, and that you'll find someone sooner or later na magiging partikular sa kalidad ng isang babae. Walang kapintasan kung ikaw ay nakaisa or dalawa lang, hindi ba? Samantalang kapag nakarami ka, hindi mo maiaalis na ma-judge ka. So, iwasan na lang siguro. Pero, sa mga ayaw namang umiwas at naniniwala na life is short, kaya mag-enjoy ka lang, it's your life. Again, kahugot, kaabang, kakwentong Shera, maraming salamat sa ating ilan sa mga shoutouts. At narito na, mula sa kabang nating si Rod A. Tadeja, shout out to you. Kenneth Brian Rojas, shout out to you. Emma Cardenas,
Shout out here or there, pa-shout out from The Peak Hong Kong, the super foggy na naman. Cherisa Mateo, Kapagawan, shout out to you. Anwar Pahila Ligayo, shout out dyan sa Alhasa, Saudi Arabia. Pero then, JB De Vera, let's grow together. Thank you. Rumbawa, Bunwen, Jackie, shout out to you. Kaabang na Rui. Ani Solano Tovia, salamat sa Abangers. Salamat po Abangers from Tagum, Davao del Norte. Dati sa 21 Hong Kong po ako. Hi sa'yo, Ani Solano Tobias. Thanks Kuya Baros, bagong upload mo. Ito ang nakapagkalma sa akin sa napaka-toxic na buhay dito sa syudad. More power and God bless you, Maynard Castro. Oo nga, nako, kung ikaw ay taga-probinsya, mamimiss mo talaga yung probinsya. Jam Malana, it's me again, Mai from Fanling, Hong Kong. Shout out po sa iyo Kuya Bono na naalala ko, papa ko sa iyo kasi may part ka dyan sa litrato mo na nakikita ko ang papa ko sa iyo. In short, may anggulo po sa mukha mo na kaparehas ng papa ko. Kaya kapag nakikita kita, naalala ko siya. Maraming salamat din mo, power. And God bless you, Jam Malana. Marivic Dakiwag Arugay Agustin, hello Kuya Bono, pa-shoutout naman po sa lahat ng taga Peña Blanca, Cagayan, Arugay, Bangayan, Kaday, Dakiwag family. Also sa Palagaw, Gataran, Agustin family. Salamat. Gurbak Ubuan Baluang, hello na imbaga oras amin, kadagitipadak agdingdingeg. Iti programang Puyaga Abangers dito in Singapore. Salamat, Gurbak Ubuan Baluang. Decibel Machas Rivera, a guide. Shoutout sa family ko dyan sa Rojas. I miss you all pa. Advance greet na din sa father ko. Birthday niya po bukas. Agyaman Nakmanin Kuya. Ano bang araw ito? 5 days ago pala to. Late na. Nieva JR. Pa-shout ko po na from JR of Bacolod City. Salamat Kuya JR. At ay sa mga nakinig, huwag kang maingay. Si Kuya JR of Bacolod City, sa mga nakinig at natuto sa kwento ni Kuya JR, maraming salamat. At sa iyo Kuya JR, maraming salamat sa napakatyaga mong pagsusulat ng iyong napakahabang kwento. Lani Balinan Lagutay Bakay, may abangan na naman, thank you. Let Valdez, shout out to you, Marie Chris Kilang. Shout out to you, ganun din kay Chris May Tamayo. Shout out po, always listener ng kwento mo from Albaha, Saudi Arabia. And Ignacio of Sampaloc, Cabanatuan, Isabela, shout out to you. Nicholas Lincoln Rerdberg, shout out to you. Jaisel Joy Duldulao. Pa-shout out sa mga adik sa programa mo kuya na sina Jeng Tagmub at mga co-workers niya dito sa Hong Kong. Bayputi Buayan II. Hi Kuya Bono, pa-shout out from Mid-Sayap, North Cotabato, solid ka, bangers, kahugod, kakwento here, God bless. Ang ingay ng mga manok, pasensya na kayo ha? Blessed day, wow, may new upload na naman. Dinggik, shout out sa'yo. Bakit Marie Joyce, maborang korpus ng Taiko Shing at Damaninding Gintan para laging mag-notify sa'yo mga upload ni Kuya Bono, ilagay mo sa favorite nang di ka nahuhuli. Ganun pala yon. Listening here in Lam Tin, Hong Kong. Hindi ko alam kung paano gawin yun, pero ilagay nyo daw sa favorite. Salamat sa impormasyon, Odlus Malu. Ella Reyes Corcuera, pa-shout Kuya Bono, all teachers, advisors na talaga nakatutok sa mga forms ngayong darating na end of school year. Pakikalabit na rin sina Moises Del Cruz at Ella C. Badang. And eto naman, Susan Aquino Gallego Viernes, salamat. Shoutout dyan sa Hong Kong. Zoyong, pa-shout Kuya Bono, pinsan ko na nasa Saudi. Johnny Gen na hindi na busy. Jelmar Bareng, may bago na lang papakinggan Kuya Bono habang nasa work. Shoutout pala sa pinakamamahal kong asawa dyan sa Pilipinas, si Beverly, at sana ko na si Sage or Sage. Always watching here in Taiwan. Maraming salamat Jelmar. Maylene Kuntapay, Zinampan, shoutout to you. Daisy, shoutout to you. Patiently waiting Kuya Bono, pa-shoutout po sa the one that got away ko, si Jerwin. Still missing you day by day. Dito pala talaga nagkalat. Lovely Ann.
At yan na muna mga kaabang, hanggang sa muli. Maraming salamat muli sa oras na inyong inilaan sa ating programa. Stay healthy, stay safe, and God bless us all.